karapat-dapat ako sa inyong boto sa Senado dahil, unahin po natin si Ginoong Jose Olivar, meron po kayong 2 minuto. Karapat-dapat akong iboto sa Senado dahil gusto kong maserbisyuhan at maisabatas na kailangan mapalaya ang mga manggagawa sa buong Pilipinas at may abulis itong DO 174. Dahil gusto ko ang lahat ng manggagawa sa buong Pilipinas ay regular at sa sahod na pantay-pantay na kailangan amindahan o iabulis din ang Republic Act 6727, yung provincial rate, para mapantay ang sahod sa Metro Maynila at sa buong bansa. Marami pong salamat. Pabor ka ba sa pagpapalawig ng term limits ng mga lokal na opisyal? Hindi talaga ko pabor na palalawigin ang term ng mga lokal. Kahit man anong politika, hindi ako pabor na palawigin. Kasi kung pinalawig mo yan, kung isang kurap ang nakaupo dyan, patuloy ang pangungurap. Kaya tingnan mo ang bayan natin ngayon kung ano nang nangyayari. Lubog na ang bayan natin, palawigin pa natin. Wala nang mangyayari kung lumawig pa sila. Dapat oras na itong desisyonan ng taong bayan ngayon na para hindi lumawig yan, wala nang magpapail niya ng extension ng term nila. Ngayon pa lang, walisin na ninyong nasa Kongreso. Di baka mamaya, mayroon pang mag-file dyan, mapipilitan yung ibang sumakay. Kaya ngayon pa lang, panawagan na natin sa publiko, bumoto na kayo ng tama na ihalal ninyong politiko. Pabor po ba kayo sa pagtatayo ng mas maraming economic zone sa mga probinsya? Doon sa economic zone, pabor ako doon sa pagparami. Kaya nga ako, mayroon akong batas na isinusulong na Integrated Land Development Program of all barangays in the Philippines to upgrade agriculture, forestry, and fisheries and productivity. Dahil yun ang solusyon sa lahat ng manggagawa sa buong bansang walang trabaho. At yung walang trabaho, tuturuan nating magtanim, tuturuan nating mangisda, tuturuan natin lahat. At hindi lang pagturo kung hindi bigyan ng ayuda. Ano bang ayuda dapat doon sa mga magsasaka? Bibigyan natin ng libreng bini, bibigyan ng libreng abono, yung mangingisda. Instead na sasakyang maliliit, kung kakayanin natin na mag-produce tayo ng barko para yun ang pangingisdaan gawin natin. Kumpara naman doon sa mga urban poor na kung kailan, saan naranasan natin yung baha, kailangan natin yung forestry, tutukan natin na magtanim natin, ibalik natin yung mga kahoy na dapat magdidipinsa ng mga kabundukan natin para mawala na yung landslide, hindi na tayo magtatalo doon sa flood control plan. Dahil yun ang dapat na magkukontrol noong baha na hindi na siya magla-landslide pa dahil doon sa kahoy. Isa akong biktima ng flood control. Maraming salamat po, Sir Jose. Pabor ba kayo na buwagin ang political dynasty sa Pilipinas? Oo o hindi? Ako oras na nabuwagin yan. Pero ang bubuwag niyan yung taong bayan para mabilis. Kasi kung titingnan mo ang hitsura ngayon sa politika natin, kadalasan sa mga tumatakbo, may mga reserba, daig pa nila yung bus company. Yung isang tumakbo, may reserba na party list. Kasi pag natalo sa pagka-Congress, nandoon sila sa party list. Matalo sa pagka-senador, mayroon siyang party list. Hindi mabubuwag ang dynasty kasi nandyan na, nagsanga-sanga na yan. Kung hintayin pa natin na mag-file sa Korte Suprema para clarification, matatagalan tayo. Hamon ito sa taong bayan. Ngayon pa lang, kung gusto ninyong mabuwag yung dynasty, tingnan ninyo, isang pamilya na yan nandyan. Isang pamilya na yan nagre-recruit para idagdag sa Senado. Para masulo nila lahat. Kailangan putulin na ninyo yan. Huwag kayong bumoto noong doble-doble na nandyan dyan. Ilaglag na ninyo yan. Para ngayon pa lang, mapuputol ng ugat na yan. Payag bang itigil ang K-12 program at ibalik sa dating curriculum? Ako sa palagay ko, dapat itigil yan. Kasi wala rin namang naitulong yan. Wala rin naitulong sa estudyante. Pangalawa, pinahaba mo lang yung pag-aaral ng bata. Pagkatapos pag-aaral ng bata, sa loob ng 16 years na pag-aaral ng bata, wala rin naman siyang napapasukan. Kasi pagdating doon sa tatrabahuan, hahanapan mo siya ngayon ng experience. Useless yung K-12. Kung yan ay pinagraduate mo ng maaga,
at pinagtrabaho, tinulungan ng gobyerno, siguro yun ang magandang solusyon. Hindi pahabain yung pag-aral ng bata na wala namang saysay. Nakabuti ba sa pangkalahatan ang pagpapatupad ng Oil Deregulation Law? Oo o hindi? Ako hindi rin. Kasi hindi, sa lahat ng pinupuntahan ko na lugar, hindi pantay-pantay nga itong langis natin. At kung hindi naman natin ito i-abolis or amindahan, mataas masyado yung presyo dahil mayroon kasi tayong added tax eh. Pag yan ay pinagpatuloy natin, negosyo pa rin. Dahil ang ginagawa nila, itinaas nila yan para magbibigay ng subsidy na hindi natin alam kung yung subsidy na yon magkano ba talaga. Kaya para maiwasan yung pagbibigay ng subsidy, yung oil deregulation law, pagkaisahan namin yan, dapat yan amindahan. Sa nakikita nyo po ba sa galaw ngayon, baka in aid of election lang ba ito? Or in aid of persecution dahil kalaban sa politika? Or in aid of legislation? Sa inyo pong tingin, 1 minuto, Sir Jose. Sa tingin ko, pamulitika. Kasi tingnan mo na lang yung hitsura. Ginawa ng teleserye yung Kongreso. Tama naman yung sinasabi ni Kasama na paulit-ulit ng pag-imbestiga hanggang ngayon wala pang napapaila ng kaso. At yun namang impeachment, kung talagang mayroon, gawin nila. Kasi kung mahalal naman kami, abuti naman talaga namin yan, iriribisa namin kung totoo ba talagang may kasalanan. Kasi kung si Inday Sara may kasalanan, mas mayroon pang mahigit na may kasalanan dyan. Kasi ang pinagtalunan natin, 125 milyon. Hindi natin pinag-usapan yung bilyon na mas malaki. Kasi ako galing din ako sa Intelligence Division. Alam ko yan kung paano gagawin. Kung sinabi nila na ubos siya sa ganitong araw, kahit sa isang araw kaya niyang ubusin yan, i-dispose lang yan doon sa mga agencies kung sinong gagamit niyan. Kailangan may audit sa kuha kung tama ba ang pagka-release. Sa tingin niyo po, ang Quadcom ba ay nakakatulong sa mga Pilipino or nagsisilbi lang ito sa interest ng kakaunti? Tama ba sa tingin niyo na ang mga Quadcom member ay masyadong arrogante at nang iinsulto ng resource person at nagpapakulong pag ayaw nila, hindi nila gusto ang sagot ng kanilang mga resource person? Ako sa tingin ko, hindi nakakatulong sa bansa natin ang Quadcom. Kasi nilabag nila yung right noong tao na inimbestigahan. Kung sila man ang mayroon silang pagdududa at may kasalanan ang tao, mayroon naman tayong korte na dapat puntahan. Kasi kung itong Quadcom ang para patuloy natin, dapat isara na lang siguro natin yung piskal natin. Kasi ganun din naman, pinahaba mo yung oras, pag-iimbestiga, ang suma total, sasampahan mo rin ang kaso. Kung sampahan mo na lang ng kaso diretso, hindi pa tayo nagugol ng oras, nakatipid pa tayo doon sa pira na ginamit na budget doon, kung magkano yung inuubos nila roon sa bawat hearing. Ganun din naman eh. Kung may findings, paila mo ng kaso. O di file doon sa korte. Para ang korte na ang magbusisi noon, hindi na ikaw. Kasi sa tingin ko mukhang wala naman silang karapatang gawin yun. Sa Quadcom na naging Tricom. Kasi may binabalak po sila na pag-uusapan daw nila itong mga nagpapakalat ng fake news, which is mga vloggers. Meron na pa tayong mga existing na laws dyan ngayon. Sa tingin nyo po, kailangan pa nilang ituloy itong Tricom na pag-uusapan regarding sa fake news na meron naman po tayong mga existing. Hindi kaya ito pagsasayang ng pera ng gobyerno? Sa akin, sa tingin ko, ang Quadcom o ano man gustong gawin nila ay hindi kailangan. Kasi mayroon na tayong cybercrime law. Trabaho po yan ng pulis sa NBI. Mayroon na po silang access niyan. Bakit kailangan sila sa Senado para magpasikat? Hindi na po kailangan sila dyan. Dahil kung totoong mayroong fake news, kung may complainant doon na tinamaan sa fake news, go ahead to NBI, paimbestigahan mo at ipahuli mo yan para makulong. Bakit siya nagbabalita ng hindi totoo? Kasi kung dalhin natin yan lahat doon sa Congress, hanggang kailan nila
uubusin ang pira ng taong bayan. Dahil bawat hearing dyan, napakalaki ng budget na gagawin. Sayang naman, gumawa na sila ng batas ng cybercrime. Nandyan na yan eh. Bakit nila hindi ipapatupad doon sa agency dapat magtrabaho niyan? Ang aking pong katanungan ay patungkol po sa mataas na presyo ng kuryente sa ating bansa. Marami po sa ating mga kababayan at mga foreign investor din po ay nagrereklamo dahil po sa mahal na presyo ng kuryente sa Pilipinas. Bilang isang senador, kung kayo po ay mahahalal, ano po kaya sa palagay ninyo ang pwede nyo magawa para po maibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa? Kayo po ba ay pabor na muling buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant? Pabor po ba kayo sa nuclear power? At ano pa po kaya ang ating mga pwedeng sources of power para po maibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa? Bilang galing ako sa PNOC, sa National Oil Company. 1989, way back 1989, dapat talaga ang kuryente mababa. Ang tumaas kasi ang kuryente natin dahil sa dami ng kooperatibang nagsanga-sanga na doon pinapasa-pasa, kaya katakot-takot ang kuryente natin ang mahal. Pero sa totoo lang, kumilos ang Energy Department. Huwag kayong pulpol. Baka mamaya magkaroon ako ng emosyon sa inyo. Dahil ako alam ko kung paano ninyo binabuyan. Una, bakit kailangan magtaas na yan? Walang krudong ginagamit yan. Nandyan yung PNOC. Puntahan natin ngayon. Nandyan yung planta. Gumagana yan lahat. Yan ay system lang nanggaling sa bulkan ang nagpagpaikot niyan. Ay bakit mahal? Pumunta ka sa Dinagat Island. Makipagpustahay ako sa inyo. Crudo ang ginamit. Bakit mababa? Ang isang bahay doon, kumplito ng appliances, 500 pesos lang ang binayad. Samantalang tayo ang ginamit nito, electric na ito. Ito ay galing sa power plant. Maikot natin ang buong Pilipinas, nandyan yan. Walang krudong ginagamit kung hindi yung mga official kung saan-saan lang yan napupuntang agency. Nandyan na yung sinasabi ninyong MGCP. Itsa-charge daw sa atin ang system law. Sino may kasalanan yan? Sila. Nandyan yung kooperatiba. Bukod sa Meralco, ilan kooperatiba dyan na nakikinabang? Kung pinutol yung kooperatiba, yung galing sa PNOC, i-adapt diretso yan. Dahil wala naman pwedeng ano dyan. Nandyan pa yung NPC. Bababa ang kuryente. Hindi dapat magsapir ang taong bayan sa daming oligar na nakikinabang dyan. Kaya kung kami mahalal, ako isa akong hahalongkat dyan. Dahil galing ako mismo sa planta. Galing ako mismo doon sa PNOC. Kung hindi, kami ang gumagawa ng planta.